Isang buwan man o isang taon, masakit sa atin kapag tayo ay iniwan ng ating minamahal. Papaano pa kaya yung mga taong nagsama ng mahigit isang dekada pero pinaghiwalay pa rin ng pagkakataon? Kung ganoon nakahaba at kalalim ang inyong naging relasyon, paano ka nga ba mag-move on? Nakilala ko si Elena, isang kapatid na nasaktan ang puso mula sa matagal na relasyon. Nagulat ako kasi biruin mo 11 years. 8 years kaming nagkaroon ng anak, may anak. Tapos sabi parang, hala, sabi kong ganun. Akala ko sa movie lang nangyayari. Nagulat talaga ako. Bukod sa nasaktan para sa sarili ko, nasaktan talaga ako para sa mga bata. Nahuli niya raw noon ang kinakasama na may kalaguyo na siyang hindi naman pinagkaila ng lalaki. Matapos ito ay nawala na ang tamis ng kanilang pagsasama at bigla na lang raw nawala ng parang bula ang karelasyon. Sa akin okay lang kaya ko. Kasi hindi lang naman ito yung first time, second time na to. Dahil sa sakit ng kanyang naranasan ay maraming nabago at nawala sa kanya. Nahihirapan na rin siyang buuin ang kanyang sarili. Yung self-worth ko, na-question ko yun. Bakit ako? For the second time, bakit ako uli? Bakit ako uli yung binigyan ni Lord ng ganong pagsubok? Self-confidence, nawala lahat yun sa akin. Hindi ganito katawan ko dati. Mataba ako dati. Then nung nangyari yun, andun na yun nga, syempre kasi depressed. Kung i-question mo yung sarili mo, bakit ako? Madalas maranasan ang mag-breakdown o yung bigla na lang umiiyak dahil sa labis na kalungkutan dala ng hiwalayan. May mga time na nagbe-breakdown ako lalo sa gabi. May mga time na kahit nandyan yung mga anak ko, umiiyak talaga ako. Yung tipong yung lungkot mo, hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Magugulat ka na lang, bigla ka na lang iiyak from out of nowhere. Humantong na rin ang kalungkutan sa depression at may mga pagkakataong sinaktan na rin ang kanyang sarili. So depression talaga. As in, yung depression talaga yung parang pakiramdam ko parang pumapatay sa akin paunti-unti that time. Kasi di ka na kumakain, hindi ka na makatulog. Overthinking ka na kung ano nangyayari sa lahat ng bagay. Dahil sa trauma na dala ng hiwalayan, nawala na siya ng ganang makipag-usap sa iba at nais na ilihim na lang lahat ng bagay upang protektahan ang sarili. Lahat yung trust. Nahirapan akong magtiwala kahit kanino. Maski hindi sa karelasyon, maski sa ibang tao, nahirapan ako magtiwala talaga. Yun yung parang naging effect sa akin na kada may sasabihin sa akin, parang pakiramdam ko nagsisinungaling ka. Mas masaya na siyang mag-isa kaysa makipaghalubilo sa ibang mga tao. Mas gusto ko na lang lagi mag-isa, ganun. Yung naging loner. Mas gusto ko na lang yung wala akong halos kausap. Mas gusto ko na lang yung nasa loob ako ng bahay. Hindi gaya dati na makikita mo ko dito sa labas, nakikipagkwentuhan. Ngayon, hindi na. Natutunan ko mag-isa. May payo naman ang ating eksperto para sa mga kapatid natin nakakaranas nito. It doesn't really matter how long it is. Kahit na sabihin mo 1 month, 1 year, napakatindi yung sakit na mararamdaman mo. How much more for those who have been in 10 years or more relationship. Mas madami-dami na po yan. Mas matindi na po yung sakit dyan. And most of them ay matagal yung pag-overcome sa mga pain na kanilang nararamdam. Lalo pa pag marami na talaga silang pinagsamahan, ilabas mo lang yan. Lahat ng emotions mo, kung gusto mong sumigaw sa isang lugar na wala ka masyadong walang tao, then do it. Kung gusto mong umiyak sa madaling araw na wala nakakakita at wala nakakapansin at nakakarinig sa'yo, then do it. Kasi kung hindi mo i-release yan, magpapile up yan sa loob at lalo kang mag-burn out. Lalong hindi mo kakayanin yung effect sa'yo pag hindi mo nilabas. Ay, naku si Elena. Sakit? Oo. Yeah. Pero gusto ko yung sinabi niya, Mommy, na you have to go through it. Or if not go through it, natutunan ko in life to grow through it. Grow through it, yes. Yung, ako kasi pag may pinagdadaanan ako, pinipray ko talaga na, Lord, ano bang lesson gusto mong matutunan ko dito para di tayo ulit-ulit? Kasi Yes. feeling ko,
umuulit yung masasakit na nangyayari sa atin kasi hindi pa tayo natin natututo. natututunan. Yes. Alam mo, sabi nga Diba? raw talaga, Mama Dips, ang mundo or, ibibigay sa'yo yung same lesson until matutunan mo yung lesson. Saka Grow siya as we go. Oo. Yung dapat. Ben Platt song Ben yun. Platt. Oo. Pero ang hirap nun, di ba? 10 years. Just Siyempre, gusto lahat kong tayo nakatingin malaman kay yung Justin. sa'yo. So kami 9 years naman kami. Hindi, pero so yung kay Elena sabi niya na parang bakit ganito yung pagsubok ni Lord sa akin, di ba? Parang feeling ko ganun din na yung pagsubok na yan, yung dahilan yan is para may matutunan tayo, di ba? So, for example, for me, Ikaw, oo. feeling ko talaga na niromanticize ko yung relationship, marriage, ganyan. So feeling ko, parang sinasabi ni Lord sa akin na parang, don't romanticize relationships. Romanticize your relationship with me muna. Di ba? Unahin muna ang relationship with God. Parang gano'n. So, yung mga idol sa buhay natin, di ba? Parang tinatanggal niya yung mga idolo sa buhay natin. No? So feeling ko, yan yung lesson ni Lord sa akin naman. Hindi ko alam para kay Elena, no? But definitely parang sa buhay natin, magkakaroon tayo ng mga pagsusubok. But hindi mawawala ang grace ni God. Oo. Kasi si Just talaga, ang gusto niyang mapangasawa is somebody who has a big belief also in Yes. God. Which tama din naman kasi at the end of the day, lahat ng mga magiging desisyon mo ay base sa faith Yun yung basehan. mo. Oo. So dapat pareho kayo kasi marami akong nakikitang mga tao. Ako, ang nakikita ko dyan, kung naghiwalay kayo tapos 10 taon na kayo, kunin mo lahat ng magagandang memories ninyo. Huwag mong kagalitan yung tao. Huwag mong kagalitan yung nangyari. Huwag kang manghinayang. Huwag mo ring mag-dwell doon. Pero kunin mo lahat ng maganda, 'di ba? Para may baon-baon ka, para sa susunod na mamahalin mo, maswerte yung susunod na mamahalin mo at mamahalin niya. Kasi marami ka nang natutunan dun sa tao Version 2 yun. ka na. Pero ito, Mami nag-level up Chiki, ka na. medyo mas complex yung sitwasyon ng ating case study, yung Oo. kwento natin, because may pamilya siya. Paano nga May yun? mga batang Oo involved. nga eh. At saka nabanggit din ni Elena yung mga bagay na usually na pagdadaanan ng mga taong na yun na nga, nababroken engagement, yung matagal kayo nagsama tapos nawawala. Sabi niya naramdaman niya yung depression at saka yung feeling of lowering self-esteem and nawawala yung kanyang self-worth. Yan po yung madalas na nangyayari. Maswerte yung mga merong malakas ang kapit sa Diyos. Kasi meron silang talagang paghahawakan. Pero hindi kasi lahat ganun. Totoo. At saka kung ganun kahaba, hindi nyo agad mapupuntahan yun eh. Siyempre talagang sasama yung loob ninyo. At makakalimutan nyo na ngang magtiwala sa iba. Iisipin nyo yun, lahat ng sinabi tao gagawin sa akin. May ito. impact ba yon? Siyempre, ako talaga yung nag-raise ng tanong. May impact ba yon kapag nangyari yon sa buhay mo during your prime years? Yung kinoconsider ng society na prime years mo? Yung dapat nag-aasawa ka Dapat na. nag-aasawa ka Ganon. na. O dapat nagtataguyod ka na ng pamilya. Lahat ng mga bagay, parang i-contextualize mo. Kung ano yung mga expectation ng tao, ng paligid, ng normal, ng kung ano yung 'di ba? So, society, nalipunan, lahat 'yon may impact. Kaya kailangan mo talagang isipin na yung mga bagay, kung minsan i-internalize mo or iisipin mo personal, wag mong iisipin yung expectation Muna, ng iba yes. na pakihirap. At saka yung para sa mga tao na nasa paligid nila, iintindihin ninyo na nandoon sila sa ganyang klaseng sitwasyon at Kasi suporta. ang pinakamahirap dyan yung routine eh. Nakasanayan sa Nakasanayan. text mo sa umaga. Siguro 10 kausap years. mo, di ba? That's true. And- Thousands of days and yun, I think, sa mga experiences natin sa buhay, we also realize that, syempre, prayers and all, pero maliban doon, time is the ultimate healer. You Yes. really have to wait it out. Pag fresh yan, talagang masakit. So you just have to go through the pain. Gawin mo yung kailangan mong gawin so you can feel better. So tulad nga sinabi, let it out, cry, talk to your loved ones, people, and vent. Tsaka Diba? accept the pain and validate, kumbaga, okay lang na ganun kasama ang inyong nararamdaman dahil napakasaklap Normal naman yun. talaga na nangyari. Sabi nga, 'di ba, sa Bible, my your strength is made perfect in my weakness. Ay, tama ba? My weakness. Your strength Strength is made perfect in my weakness. So, wag kayong makalimutan, wag kayong panghinaan ng loob Yes. kasi pag pinakamahina ang loob mo, that's the of the Lord's strength talagang made perfect. Yan. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.